Naranasan mo na bang ma-inlove sa taong hindi ka dapat na-inlove? Sa BFF mo, best friends forever mo, na-inlove ka na ba dyan? If yes ang sagot mo, kapatid. Sigurado ako na naramdaman mo na tong babanggitin ko sa iyo mga stages. O kung in denial ka pa, hindi ka pa sure kung na-inlove ka na ba talaga sa kanya para sa itong video na to. Kaya kung interesado ka malaman, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Keep on watching. Hi, I'm Gary Pimo at gumagawa ko ng mga videos na tulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo. Siyempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na tulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. At ang unang-unang stage, kapatid, na nai-inlove ka na sa taong malapit na malapit sa'yo, malapit na malapit sa puso mo. At hindi na yan normal. Yung tipong hindi ka na sure kung gusto mo bang makipag-friends sa kanya o hindi. Ang unang stage niyan, kapatid, ay yung pagkakaroon mo syempre ng maayos na pagkakaibigan. So, eto na nga nakilala ka na nga niya ng gusto. Alam niya na kung ano yung mga flaws mo. Alam niya na rin kung ano yung mga wants and needs mo. Yung mga hindi mo rin gusto, alam niya na. Kaya siguro na-fall in love ka na. Kaya siguro nakikita mo na worth ito maging partner. O kaya siguro nararamdaman mo na yan kasi alam mo sa sarili mo, better siya. Diba? Kasi nagsimula kayo as a good friend, diba? As a best friend. Pero darating yung araw na talagang mararamdaman mo na stage 2, in love ka na talaga sa kanya. Ito na yung mga panahon na hindi ka na makatulog. Yung tipong nanimiss mo na siya, naiisip mo na siya palagi, gusto mo na siya makita, gumagawa ka na ng paraan para makapil mo sa kanya na gusto mo siya, na mahal mo siya, na gusto mong paramdam sa kanya yung mas better than friendship alone, diba? Yung tipong kahit nakapikit ka, siya pa rin yung naiisip mo, siya pa rin yung napag-inipan mo. Yan yung ibig sabihin ng ma-inlove. At sa inyo na nai-inlove ka na sa kanya. At ikatlong stage, yung i-open mo na sa kanya, yung nararamdaman mo. Ito na isa sa mga pinakamahirap mong gagawin na desisyon sa buhay mo. Kasi namimili ka mag-weigh in ka kung best friends pa rin ba hanggang dulo o mag-step forward siya, pipiliin ka niya at gugustuhin ka rin niya katulad na pagkagusto mo sa kanya. Kailangan mo pa rin sabihin kasi kung hindi mo sasabihin, mananatili kang spectator sa paligid lang niya na magsisisi sa huli kasi mas pinili niya ibang tao kaysa sa'yo. Kaya yung stage 3, sasabihin mo sa kanya. At ang stage 4, yung mga possibility na pwede niyo makita. Halimbawa, rejection. At kapag nasa ganyan ka ng stage, dalawa na yung nasa isip mo. Nawalan ka na ng kaibigan, nawalan ka pa ng love. Kaya bihira din talaga yung nag-jump in na sabihin sa taong gusto nila yung nararamdaman talaga nila. Kasi ganito yung mga posibleng mangyari. Na ma-reject sila, na hindi tanggapin yung pagmamahal nila, na hanggang friend zone lang kayo, hanggang best friend lang kayo. Diba? Mare-reject yung nararamdaman mo. Masakit yan. At kailangan mo yan tanggapin. At darating ka sa stage 5 na masisira yung relasyon na meron kayo. Which is yung pagkakaroon nyo ng pagkakaibigan o yung friendship forever mo, maruruwin na. Kasi hindi na pwedeng ibalik sa dating magkaibigan na lang yung relasyon na meron kayo. Yung dating kulitan, harutan, kasi makikita niya nasa sarili niya na iba pala yung meaning ng ginagawa ko na yun para sa kanya. At hindi ko kayang ibigay yun. Kaya ang malungkot na mangyayari dyan, masisira yung friendship mo, mawawala na yung bonding mo, at makikita mo na may hinanap na siyang iba. Painful experience yan, pero yan yung magpapatibay sa'yo sa hanggang dulo. At ang ika-6 na stage, kailangan mo yan i-release. Iiiyak mo yan ng mahabang panahon, diba? Kasi nawalan ka na ng best friend, kabanding, tagapagtanggol, taong iintindi sa'yo, reliable. Yan yung mga nawala sa'yo. Imagine. Kaya kung nai-inlove ka sa best friend, i-weigh in mo rin, kapatid, kung willing ka ba silang i-let go. Kasi meron na naman talagang nagsasucceed sa pag-best friend muna tapos pagkatuluyan sa huli, di ba? Kasi ang mindset nila, kung papasok ako sa isang relasyon, dapat handa rin akong bitawan to kung hindi niya tatanggapin yung relasyon na i-offer ko sa kanya. Kasi ganun talaga ang relasyon, di ba? Risk yan, di ba? Kahit naman hindi mo siya kakilala dati, di ba? Hindi kayo mag-best friend. Kung liligawan mo siya, posibleng i-turn down ka niya. O kaya naman kung mangliligaw siya sa'yo, o yun naman yung nililigawan, pwede mo makita yung mga
flaws niya at hindi mo siya magustuhan. Yan yung mga risk ng relasyon o ng love. Kaya kahit relasyon nyo na mag-best friend kayo before tapos gusto nyo mag-improve, mag-being better yung relasyon nyo, o magpunta kayo sa stage 2 which is yung boyfriend na at girlfriend, yung relasyon na meron kayo, yung label na meron kayo. Dadaan talaga kayo sa proseso na mahihirapan kayong dalawa. Kahit pag-aanan nyo kakilala ng isa't isa. Yan yung risk ng isang relasyon. Now, kung willing kang tanggapin yun, willing kang gawin yun, willing kang manalo o matalo sa isang desisyon na gagawin mo sa buhay mo, katulad ng pagdidesisyon na pumasok sa isang relasyon, then you are on your way, kapatid, sa growth mo bilang isang individual. At yun lang naman yung mabibigay ko sa inyong idea na kung ano man yung nararamdaman nyo ngayon, speak up. Mas better nang masaktan ka ngayon kaysa masaktan ka sa inaharap kapag mas nai-inlove ka na, mas ginugusto mo na siya, mas hindi mo na siya kayang ulit mo. And I hope nabigyan ko kayo ng tips o idea dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan ko naman kayo ng idea, please help me share this to your loved ones na posible natin matulungan din ng video para nakatulong na kayo sa kanila. Nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat pala ng OFW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta, palagi nakatune in sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat po sa pagdiyan yung panonood at pagsuporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Again kapatid, kung hindi mo pa na-follow yung Facebook page ko, nandiyan yan sa description section below, dyan sa baba. Please follow me kapatid. Pwede tayo mag-open up, mag-sharing ng experience, magbigay ng tips, ideas, and advices ng walang judgment at walang bayad. Nandiyan yan sa description section ng video ko. And hanapin nyo na ang Kuya G Copimo sa Facebook. Okay? Pwede nyo kayo message dyan. Pwede nyo kayo follow. It's up to you kapatid. So, hanggang dito na lang. Kita-kita tayo sa susunod na video. Ingat ka din palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.